that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you po, kapatid na Mirna. Yan po ang awitin na napakaganda po para sa atin lahat. Dahil po ang lahat ng nakarating dito ay isa po na the best thing that ever happened to us, na nakilala po natin ang banal na espiritu sa katauhan ng ating Apo Conching. And so spiritually and on our life on earth, as the pinaka-memorable po ang kanta na ito para po sa kanya, sapagkat yun po ay sa maraming taon. And I know that God has given her everything because she is a good person. And one of the best thing that ever happened to her, that God has given her, is you. And you know who you are. And I might say, and then, no, we are just grateful and thankful that you are happy now. And the next po ang ating tatawagin ay si kapatid na Liway po para bumati sa kanya ng happy birthday. Magandang umaga po mga minamahal na kapatid. Bago po ako magsimula, ang lahat po ng parangal at papuri muli aking binabalik sa ating dakilang amang lumikha. Nais ko pong pasalubungan natin siya ng isang masigabong palakpakan. Gayon din po ang aking taos-pusong pagbati sa nagdiriwang ng kaarawan ngayon, sa ating minamahal na kapatid na Marie. Gayon din po sa nanay po ni kapatid na Mirna. At gayon din po, huli man daw po at magaling na ihahabol pa rin sa akin pong amain na nagdiwang din po ng kaarawan niya, Tata Erning. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At batid ko na natanggap nyo na ang pinaka mainam na regalo na maaring makamit ng isang taong nabuhay dito sa mundo. Ang Espiritu ng Panginoon na nadarama nyo sa lugar na ito sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Conching. Wala na pong iba pa na mas hihigit pang regalo sapagkat garantisado po, tested na po. Mga minamahal, ang umaayaw daw po ay hindi nagwawagi at gayon din ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kung papaanong sa pagdating ng mga pagsubok sa buhay, ay ang ibang nanghihina ay umaayaw na. Kaya hindi sila makapagwawagi na maisilang sa Espiritu Santo ng ating dakilang Ama. Subalit di man po sa kabila naman po nito, kung tayo'y nakapagwagi na ating nadama ang Espiritu ng buhay na Diyos, hindi po tayo kinakailangang umayaw sapagkat ang pakikipaglaban po ay habang buhay. Habang buhay. At iyan po ay aking napatotohanan kung papaanong sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, sa unang araw ng aking pagpunta sa dakong ito ng banal na dambanang ito, nadama ko ang presensya ng ating buhay na Diyos. Bilang isang babae po, ako ay nagkaroon ng kabiyak sa puso at bilang may bahay, ako po ay nagluwal ng sanggol. Ang sanggol na ito ay dinala ko sa aking sinapupunan ng 9 na buwan bago ito mailuwal. At ganyan po ang pangkaraniwang nagaganap sa mga magulang, sa mga ina ng tahanan na nagdadalang tao. Hambing sa pagluluwal ng sanggol
ang pagsilang sa Espiritu Santo. Ang siyam na buwan na ito ay maaring siyam na pasakit na darating sa ating buhay. Di ba't ang bilang ng siyam ay Nazareno? Kung paano ang Nazareno ay dumanas ng iba't ibang uri ng hirap, kung paano siyang nakapagtagumpay. Gayon din po, bago maisilang sa Espiritu Santo, iba't ibang hirap ang ating pagdaraanan. Walang iniwan kung ikaw ay lulusong sa isang maburak na lupa. Kung wala kang bota, ang paa mo ay madudumihan. Kung ikaw ay pupunta at sasagupain mo ang malakas na ulan nang walang pananggalang ang iyong katawan, maaring mabasa ka rin, minamahal kong kaibigan. At kung ikaw naman ay lulusong sa bukid nang wala man lang balanggot sa inyong mga ulo, di ba't maiinitan din kayo? Hambing sa kapote, hambing sa payong, o balanggot ng inyong ulo, ang Espiritu Santo. Kung paanong siya ang magproprotekta sa atin upang sa ating paglusong sa maputik na mundong ito, masalimuot na mundong ito, na kung paanong ang kabutihan ay unti-unti nang namamatay, tayo'y madudumihan. Kung wala ang Espiritu Santo na sa atin ay gagabay at tatanglaw, tayo pong lahat ay hindi makapagtatagumpay. Kaya mga minamahal, pilitin na maisilang ang Espiritu Santo sa puso ng bawat isa, sapagkat tayo po'y nabubuhay na ngayon sa panahon ng Espiritu Santo. Kung paanong ang ating mga tahanan, mayroon itong mga pintuan at ating ikinakandado sa pagdating ng kadiliman. Gayon din nawa ang gawin ninyo sa inyong mga pusong tinataglay. Kung kayo may nasisilayang hindi maganda sa inyong mga kapwa nilalang, isaradoan nyo ang inyong mga puso upang ito ay hindi na makapasok pa. Subalit kung ang ating nasisilayan ay maganda at binigyan kayo ng pagkakataon ng Panginoon upang makatulong sa inyong kapwa, samantalahin nyo ito, sapagkat ito ang pagkakataon na kayo ay makapuntos. At pagkat napuno na ang listahan ng mga gawa ninyong kabutihan, doon, mga minamahal ko, inyong matatanggap ang kakaibang handog na regalo ng Diyos Ama sa pamamagitan ng anak niya, ang Espiritu Santo na sinugo niya sa mundong ito upang maging gabay ninyo, upang hindi manghina kayo. Ang Espiritu Santo na magsisilbing tanglaw ninyo upang sa pagtahak sa madilim na sanlibutan ito ay di na muli pang mawalay kayo. Ang Espiritu Santo ang magsisilbing katatagan natin upang hindi tayo sumuko sa pagsubok na ipahihintulot ng Panginoon. Ang diablo po, wala po siyang hinahangad sa ating buhay, kundi tayong lahat ay hindi managumpay. Kaya't gagawa siya ng kaparaanan upang tayo ay huminto, panghinaan at tuluyan ng umayaw. Kung ikaw sa sarili mo, taglay mo ng Espiritu Santo. Kung sa sarili mo ay matatag ka na at taglay mo na ang liwanag niya. Subalit hindi pa rin po tayo kinakailangan pumanatag, sapagkat ang diablo ay mapanlinlang. Papasukin niya ang inyong mga minamahal sa buhay na may mahinang pananampalataya. At ito ang gagamitin niya upang kayo ay manlupaypay. Kaya kung papaano ang ating Panginoong Hesukristo, nang siya ay nangangaral, dumating daw ang kanyang mahal na ina at mga kapatid. Ang sabi niya, ang sabi ng kanyang mga kasama, naririto ang inyong ina at mga kapatid. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Ang nagsasagawa ng aral, ang nagsasabuhay at sumusunod sa utos ng dakilang amang mahal. Siya ang kanyang kapatid at magulang. Kaya mga minamahal na kapatid, hindi man po tayo magkakadugo
o magkakaiba man ang ating mga magulang na pinagmulan bilang katauhan. Subalit ang lahat ng mga isinilang sa Espiritu Santo, tayo pong lahat ay magkakapatid sa isang Espiritu. Ako po, ang naging modelo ko mula pa po nung una, hindi po ako gaanong palahanga sa mga artista. Mula po sa aking kabataan, ang ginawa ko na pong idolo ay ang mahal na ina. At unti-unti habang nagkakagulang ako ay maraming katanungan sa aking puso at isipan. Sabi ko, paano kayang natagalan ng mahal na Birheng Maria na ipako ang kanyang anak? Siguro po kung tayo ang nanay na makikita natin ang ating anak ay pinapako sa krus hanggang ito ay malagotan ng hiniga. Baka pumauna pa tayong atakihin. Baka mauna pa tayong mawala sa katinuan. Pero bakit nakaya niya? At ngayon po, nang matanggap ko po ang Espiritu, doon ko po ganap na patotohanan na patatatagin tayo ng ating Panginoon, ng ating Ama sa kalangitan. Sa dating buhay ko po bilang isang ina ng 5 kong anak, napakahina ko po. Nandun po ang lahat ng takot at nerbiyos sa buhay ko. Pag nagkakaroon ng sakit ang aking anak, kumakabog na ang dibdib ko. Gusto ko nang isugod sa ospital. Subalit nang madama ko po ang Espiritu, napakarami pong pagsubok na dumating sa aking buhay. At ito po'y pinahihintulot ng Diyos hindi upang tayo'y pasakitan, kundi upang tayo ay ihanda, sapagkat nababatid niya na oras na madama natin ang Espiritu ng Diyos, tayo'y magmimithi na masunod ang kanyang kalooban. Subalit darating ang dyablo upang tayo ay pigilan. At kung tayo ay hindi nadalisay, kung hindi natin taglay ang katatagan at kaliwanagan, wala pong makapagtatagumpay sa ating mga nilalang. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na maisilang sa Espiritu Santo. At gayon din po, pagkatapos makasilang ng isang babae, ang kanyang dibdib ay normal na nagkakaroon ng gatas upang ibuhay sa kanyang sanggol na iniluwal. At ang gatas na ito, na kumpleto ng bitamina at nutrisyon, ang magbibigay ng kalakasan sa kanyang supling. Sa pagsilang sa Espiritu Santo, sa tuwing dumarating ang mensahe na ipinadarating sa akin ng Panginoon, nararamdaman ko po ito, na bagamat wala akong sanggol, nararamdaman ko po ang bigat ng dibdib na kung hindi ko maibabahagi sa aking mga kapatid na gutom at uhaw na uhaw sa Espiritu ng Panginoon, ay hindi po ako mapapakali. Napakahirap po. Mapakahirap. Subalit may galak sa puso. Kaya naunawaan ko kung paano pong kinalugdan ng Panginoon ang ating mahal na Apo Conching. Naunawaan ko po kung gaano kadaming pagsubok ang kanyang pinagdaanan bago siya nakapagtagumpay na magamit ang ating Ama, na sa bawat tao na mapapatatag mo ang pananampalataya, na sa bawat tao na patay ang pananampalataya at mabuhay sa pamamagitan ng paggamit sa iyong katauhan, ang demonyo'y galit na galit, nagngangalit. Si Satanas, anina lamang po, tayo ay hindi makapagtagumpay. Kaya ganon ko po nadama ang pagsasakripisyo ng ating mahal na Apo Conching sa bawat araw. Sa maglalabing 3 taon ng kanyang pagsasakripisyo, gayon din ang aming mga minamahal na kapatid na naglilingkod sa inyo sa bawat araw. Kung hindi po namin taglay ang Espiritu Santo, kami po ay aayaw na rin at panghihinaan. Gayon din po sa pagmimisyon po namin ng aking kabiyak ng puso, ng aming mga kasamahan sa ibang lugar. Nakikita ko po kung paano ang mga tao ay nabubuksan. Alam niyo po ba pagkatapos nun, kung anong nagaganap sa amin? Magkakasakit po ang aking anak, o kaya naman po kami ng aking kabiyak. Nakikipaglaban po kami sa karamdaman. Ang dami pong hadlang upang kami ay huwag magpatuloy. At maging sa aming kabuhayan, kung papaanong ito po ay napakalaki rin ang naapektuhan. Subalit,
Pawang katotohanan po ang sinabi ng ating Panginoon na kung ikaw ay magmamahal sa iyong sarili, magmamahal sa iyong mga mahal sa buhay, at magmamahal sa iyong kayamanan ng higit sa kanyang kaatasan, ay walang makapagtatagumpay. Sapagkat sa bawat po na tao nakikilala sa Diyos, ang demonyo po, wala po siyang ginawa kundi pasakitan ang mga ginagamit ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, naway magdalanginan tayo nang sa gayon po, makapagtagumpay tayong lahat. Sabi ko nga, bilang isang ina, nang hindi ko pa po nadarama ang buhay na Diyos sa aking buhay. Ang maghapon po ay nauubos ko upang gabayan at alagaan ang aking mga anak, na sa bawat araw at oras, ayokong nawawalay sa kanila. Na kahit ako'y may katulong, ako pa rin po ang nagpapaliko, nag-aasikaso sa kanila. Na sa gabi, pinatutulog ko sila sa yakap ko. Subalit ngayon po, alam niyo po ba, tinitikis ko po. Ayoko pong masanay ang aking mga anak na lagi akong nandyan. Dahil kung masasanay sila, pag wala ako, hindi sila kakain. Pag wala ako, hindi sila makakatulog. Dumating po yung time na halos pag alis namin, madaling araw, tulog pa sila. Darating kami, madaling araw, tulog na rin sila. May sulat po sa akin ng aking anak, yung aking bunso. Sabi niya, Mami, pagdating mo, halikan mo ko. Yakapin mo ako. At sabihan mo ako ng istorya kahit natutulog ako. Sapagkat namimiss na po niya. Nung pong ako ay malaya pa. Malaya pa, subalit nakakulong. Malaya ang aking mga oras at araw upang alagaan sila. Subalit nakakulong ako, mga minamahal na kapatid. Nakakulong ako sa takot. Nakakulong ako sa pag-aalinlangan. Nakakulong ako sa kahinaan. Subalit ngayon, nakalaya ako. Walang takot. At ito rin po ang nais ko na madama ng mga tao. Sapagkat nasa panahon na nga po tayo ng Espiritu Santo. Nakikita niyo po, walang pagkabula ang salita. Pinupulo-pulo na po. Hindi man po naganap, nagunawin kamukha ng panahon ni Noah. Subalit nakikita nyo naman sa buong mundo. Hindi natin alam kung saan magaganap muli ang kalamidad na ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, maging handa kayo sapagkat ang kamatayan ay hambing sa magnanakaw ito, na walang nakababatid kung kailan darating, mga minamahal ko. Ngayon po, ang misyon namin ay sa mga senior citizen. Ipinakita sa amin ng Panginoon kung gaano kahalaga na makapangusap sa mga matatanda. Sapagkat karamihan po sa mga matatanda, nagkagulang ang kanilang katawang lupa. Subalit ang pananampalataya ay nanatiling bata. Ang nais po ng Panginoon kung paano ang ating mga buhok ng ating kabataan, ito ay kulay itim. At habang tayo'y nagkakagulang, inyong nasisilayan, unti-unti, ito'y nagiging puti. Ganyan, mga minamahal ko, ang kaluluwa ng mga tao. Di nyo pa masisilayan ito habang nabubuhay kayo. Subalit sa pagdatal ng takda na ang kaluluwa nyo ay muling isisilang sa katawang lupa ninyo bilang kamatayan ito, noon nyo masisilayan kung gaano ba kaputi o kaitim ito. Maputi ang inyong kaluluwang lalabas sa katawang lupa ninyo kung ang mga sala nyo ay napagsisihan nyo na ito at namuhay ayon sa kalooban ng dakilang Ama ko. Subalit, kung aabutan ng takda kayo na hindi napagsisihan at nalinisan ang mga kasalanang nagawa ninyo, mga minamahal ko, hambing sa itim na buhok, lalabas ang kaluluwa nyo
itim na itim pa rin ito. At sa takda ng inyong kamatayan, mayaman man at mahirap, matalino man at mangmang, lahat po tayo doon paroroon, mga minamahal. Ang ating pong Panginoon ay inip na kayo ay mayakap. Siya po'y busilak na busilak sa kaputian, nagniningning. At ang ating mga kaluluwa, kung ating makikitang maitim, hindi po tayo makayayakap sa Kanya. Mas mabuti pa sa atin ang maglublob sa apoy ng impyerno kaysa makapiling ang Diyos na nagniningning sa kaputian nito. Kung kayo daw ay may mga mahal sa buhay na biglang dumating sa inyo at kayo ay nagginis ng kulungan ng baboy, kayo hindi pa nakapaliligo, kayo ay mga maruming-marumi, makayayakap ba kayo sa mga minamahal nyo sa buhay na kadarating pa lamang? Hindi ba't hindi nga, ano ang sasabihin ninyo? Maliligo muna ako, maglilinis muna ako. Mga minamahal, hanggang may buhay ang tao, may pag-asa pa na malinisan ang mga kaluluwang taglay ninyo. Kaya nawa, ang pagdako ninyo sa banal na lugar na ito, huwag mga masayang, mga minamahal ko, kundi anumang mga mensaheng dumaratal sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ito ay maisaisip, maisabuhay ninyo, maisagawa sa bawat araw, nang sa gayon po, ito ang magiging susi upang tayo ay makaakyat at makapasok sa kalangitan. At doon po, wala na po, hindi na tayo masusundan ng dyablo, kundi tayong lahat ay magiging masaya na. Tayong lahat ay sama-samang magpupuri sa Ama. Mga minamahal, muli paalala ko sa inyo, sa panahon ng Espiritu, iba't ibang espiritu ang kasama natin sa mundong ito. Kung paano ang isang tahanan, masisilayan natin kung sino ang nananahan. Kung ang isang tahanan, ito ay malinis, ang nananahan ay malinis din naman. Subalit kung ang isang tahanan ay marumi, ang mga nakatira dito, ano ang maitatawag natin? Sa lahula, sa wika ng tao. Ganyan din po ang ating katauhan. Kung ang ating iniisip at ginagawa ay puro kabutihan, may halong pag-ibig na makatotohanan, ang Espiritong Banal, ang sa puso ninyo ay nananahan. Subalit kung ang nasa isip at puso ninyo ay hindi mabuti, mga minamahal ko, ang nananahan dito ay ang masamang espiritu na kalaban ng dakilang Ama ko. Muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga minamahal na kapatid, madalang man po ako mapunta rito, ay dalangin ko po ang katagumpayan ninyo at hinihiling ko rin po ang pananalangin ninyo para sa katagumpayan din po namin bilang pinag-isa na magamit ng Espiritu Santo. Sumayin niyo po ang kapayapaan at ang pagpapala ng ating Panginoon. Maraming salamat po kapatid na Liway sa iyong pagbabahagi. At ang susunod po na aawit ay ang kanyang anak na si James, na ang pamagat po ng kanyang awitin ay Mahal na Mahal Kita. Bakit po ang Mahal na Mahal Kita? Sapagkat ito po ang awitin at ang unang mga salita na Tagalog na natutunan po ng kanyang ano pa tawag? Honey Band. Thank you. For you, from Marie. Ma, happy birthday po. Sana po magkaroon kayo ng magandang birthday ngayong araw na to. Ikaw ang siyang
Ikaw ang siyang ligaya ko, nagbibigay sigla sa puso ko o giliw ko. Pakinggan mo ang nais sabihin ng aking puso na mahal, mahal na mahal kita. Hindi ako magbabago, sahan po ito. Mahal, mahal na mahal kita. Ang puso ko iyong iyo, sahan mong maghihintay sa'yo. Ang puso ko'y nalulumbay pag hindi ikaw ang kapiling sa habang buhay. Pag-ibig mo'y walang hanggan, maghihintay sa'yo magpakailan paman. Mahal, mahal na mahal kita, hindi ako magbabago, saan po ito? Mahal, mahal na mahal kita, ang puso ko iyong iyo, saan mo maghihintay sa'yo. Ang mabuhay ngayon at kailanman, ikaw ang iibigin, ito iyong dinggin. Mahal, mahal na mahal kita, hindi ako magbabago, saan mo ito? Mahal, mahal na mahal kita, ang puso ko'y iyong iyo, saan mong maghihintay sa'yo. Actually po, ang kanta na yan ay supposed to be from him to kapatid na Marie. Pero hindi nga po siya nakapunta ngayon dahil marami pong awa, kaya kanyang anak ang kumanta. Ang susunod po natin mag-greet sa kanya ay through Skype. Siya po ay magsasalita from Beirut and through Skype. So let's welcome Wesley. Welcome Wesley, are you there? Are you there? We cannot hear you. انا ما بتحمل بس خلص 10 دقائق كم 10 دقائق Okay, go on. Continue. Hello. Hi. Oh, yeah. Okay, go on. Continue what you're saying. Hello. 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 Yes. Continue. Thank you very much, yeah. Thank you very much, Joe. You're a good and best friend. I can talk now, yeah? Okay. Hello, everyone, yeah? Hello, my friends. Yes, I am here, yeah? I am here. Can you hear me? Yes, yes. Can you hear me? Yes, yes. Can you hear me? You hear me? Can you hear me? Yes, yes, yes. You can hear? Yes, You yes. hear me? You talk, Please, yeah? talk. Okay. You hear me? It's okay, yeah? Thank Yes. you, Joe.
Thank you, Joe. Yeah. My best friend also. Yeah. Hello, hello, everyone. Yeah. Hello, my friends. Say there. Yes, you hear me? Yes, yes. You hear me? Yes, Continue, please. Yeah. continue. I, okay, okay. Hello, my friends there. Hello, everyone. Hello, honey. You look shining and very beautiful as usual. Yeah. I'm very glad I will I will greet you here in this beautiful and holy place, this church. Yeah. Very beautiful designer and very good. And this church is full of love and peace and faith, like your heart, honey. You are very, very special. You are very honest. You are loving. You are caring. You are very sweet. And you are too much faithful lady, yeah. You are helping everyone around you. You are very successful, working lady, hard working lady. I'm very proud of you about this. My life, you make it perfect, yeah. Since we met at abroad and we love each other. Happy birthday, honey. Love you so much. Thank you. I will thank all the sisters there. Thank you, Joe, you best friend. And also thank you, Gloria. It's very beautiful song, yeah. And special thank for my handsome son, James, for your feeling and for a special song you sung it now and you sung before, yeah. And you my special thanks all for the special lady, blessing lady, Abu Conchin, for all you are doing for all the people, also for what you did for me. I'm too much, thank you. I'm too much feeling good now, my back pain. You heal me, and thank you again too much. Happy birthday, my honey. Happy birthday, happy birthday. Wish you many birthdays to come, full of love and successful and happiness. And last thing I will tell you, mahal na mahal kita forever. This beauteous words I ever heard from you. This is the beauteous words you gave to me. You learn me from your language and from your heart. I am too much, I'm very much also proud of you, always and forever. Love you forever, and God bless you and protect you, you and my son James. Thank you very much, and thank you for all around you. Thank you again. Happy birthday, honey. Love you so much. Thank you. Thank you, Wesley. And I know that you have an emergency call and you still find the time to greet your love to your honey buns here in the Philippines. And I hope one day soon you will be joining her in her next birthday and then your next Yes, anniversary. this is I hope that my you will vision. be here already. This is And my you vision. know, Thank you all. Wesley, Yeah. that I miss you, honey. I love you, honey. I love you so much. From Of course, Marie. yeah, of course. Okay, thank you. Yes, thank And you very much. Yeah, happy birthday, honey. Happy birthday, happy birthday. Love you so much. Yeah, what? miss you I so cannot. much also. Be happy, Joe. Yeah, Okay. miss you so much. Just to make you very happy, Joe. Where are you now? Are you through? Bye bye.
But thank you so much, and I hope that tonight you will also have your Skype. Ang susunod po na mag-greet kay kapatid na Maria ay isang tao na lagi namin siyang pinag-uusapan dahil po itong taong ito ay masyadong mataas po ang level sa aming At tuwing siya ang magsasalita, wala na po kaming masasabi. Siya po ay si Tita Beth. Marie, happy birthday sa kakainang. Huwag po kayong malulumbay. Pagdalisay lang po yan kay kapatid na Mirna. Nagamit lang po kayo sapagkat mahal kayo kapwa ng Panginoon. Kaya wag po kayong malulumbay. Ang kagalingan na inyong makakamit sa tulong ng Diyos na ating pananiniwalaan, ang divine mercy, ang ating dakilang manggagamot. Hindi po ako magme-message sapagkat ang binigay po sa aking role ni Tita Josie Tulpo. Si Tita Josie Tulpo po yan, yung pong facilitator natin, yung pong hindi pa nakakakilala. Lalo po akong hangang-hanga sa kanya, kahit hindi pa sa yung birthday celebrant. Pero sasamantalahin ko po yung pagkakataon na ma-express ko din yung paghanga sa kanya bilang kabiyak ng puso ni Mon Tulfo, yung pong kilala natin na talaga namang napakagaling sa pagtatanggol sa mga naaapi. Subalit nandito siya sapagkat nadama niya dito ang buhay na Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Si Tita Marie po ay ina-idolize ko din po siya bilang kapwa ko alagad. Bakit po? Sapagkat nung ako po'y bago-bago pa lamang dito, nakikita ko po talaga yung sincerity niya na makatupad bilang isang alagad sa banal na dambanang ito. Hindi ko po siya makakalimutan sapagkat pagka may mga dumarating na pasyente na talagang medyo mahirap i-handle, sapagkat dinadalo niya ng mga masasamang espiritu. Sila pong dalawa ni Tita Josie Tulpo ang binigyan po ng Panginoon ng gift para po sila yung mag-deal sa mga taong inaalihan ng masamang espiritu. Ang hirap po, hindi po ba? Kasi talagang pag ipinasok dito, nagwawala. Hindi, ang hirap talagang i-control. Pero pag nilapitan na po nilang dalawa yan at hinawakan sa magkabilang braso, 100% katulong po ng mahal na Apo Kunching, ang demonyo po ay dagdig-dagling umaalis sa kanilang tulong. Kaya po, isa po yan sa hinahangaan ko. Pag po halimbawa, may dumating na pasyenteng inaalihan ng masamang espiritu, pag nawala na po sila sa paningin ko, sigurado po akong nanduroon sila sa loob ng adoration at sila po yung nag-handle ng mga pasyenteng dinadaluyan ng masamang espiritu. Kaya yun po ang hinangaan ko sa kanilang dalawa. Kasi ako po, mahina po ang loob ko. Hindi ko po kayang harapin yung mga ganong pasyente. Sadyang ang Panginoon ay mabait, kani-kanyang kaloob, at yung pong kaloob na yon ay ibinigay lamang para sa kanilang dalawa. Si Tita Marie po, nakita ko po ang commitment niya sa kanyang paglilingkod dito sa Dambana. Bihirang-bihira ko po siyang nakitang lumiban. Kung lumiban man po siya, sigurado pong merong napakabigat na dahilan o malaking dahilan. It's either mamimili ng bulaklak in preparation for Wednesday na misa. Sila pong dalawa ni Tita Josie ang laging magka-body-body sa pamamakyaw ng bulaklak sa Dangwa, at pagdating nga po dito, binigyan din po sila ni God ng gift na ang talino nila ay magamit din sa pag-aayos ng mga bulaklak. Kaya po kung nakikita nyo po yung arrangement ng chapel natin, pag mayroong mga okasyon, yun po ay ibinahagi ng Panginoon sa mabubuting kamay ng dalawang magkaibigan, si Tita Josie at si Tita Marie. Ang wish ko po kay Tita Marie, sana po maging masaya siya lalo doon sa kanyang honey love. Honey love ba yun? Alam mo, Tita Marie, sa pagsasalita, I think he's no longer online. Are you still there, Wency? Wency, you're still there, no? I would like to tell you that you are very, very lucky for having Tita Marie as your very best of friend. Kasi Tita Marie is really a very good lady. You will not regret at all. It was a gift coming from God that you knew her. You will never regret because Tita Marie will help you in making your spirituality
very, very strong. You will be given a chance to come closer more to God, and that will be the greatest gift that you will be receiving in your life, Wency. So Wency, I will not congratulate also Tita Marie, but I will also congratulate you for finding such a friend like her. So I hope that this will not be the first time that we will be hearing your voice. We want to see you live here at the Dambana ng Divine Mercy. So we are still hoping, really that by the next celebration of birthday of Tita Marie, you will be celebrating it with us. So to both of you, good luck. And I hope that time will come that we will see you personally being in the good hands of our Lord. So Tita Marie, my wish for you, sana patuloy kang bigyan ni God ng katatagan. At sana yung mga pagsubok na dumarating sa buhay, iwawagag mo sila. Naalala ko tuloy yung aso na napost ko minsan na wala nang silbi yung aso na yon. Kaya nang mahulog sa balon, pinabayaan na lang sa nung amo kasi matanda na at galisin pa. Kaya ang ginawa ng amo niya, tinatabunan siya ng lupa para tuluyang mawala doon sa ilalim ng balon. Pero alam yung ginagawa ng aso, sa tuwing bubuhusan siya ng lupa, winawagwag niyang ganyan. Tapos tumitingin siya sa paitaas. Hanggang hindi namamalayan ng aso, yung palang lupa, pataasan ng pataas. Kaya at the end, yung aso nakatungtong muli sa lupa. Sana Tita Marie, maging ganun din ang buhay mo. Sa mga pagsubok na dumaratal, wagwag lang ng wagwag. And I'm very, very sure na hindi ka iwanan ni God sapagkat God knows you very, very well. Eka nga, walang nakakabasa sa puso natin kundi siya lang. Kaya walang makapanghuhusga kung mabuti o masama kang tao. Si God lamang ang makapanghuhusga sa atin. At dahil kilalang kilala ka ni God, alam na alam ko na at the end of the rainbow, ano man yung pinagdaanan sa buhay, there is the path of gold. And the path of gold is for you and Wency. Happy birthday. Thank you, Tita. Thank you po, Tita Bets. Sabi ko na nga ba, pag siyang nagsalita, wala na kaming masabi eh. Kasi super level task ng sa amin eh. Kaya, Tita Bet, thank you so much. Wag-wag din ako ng wag-wag kasi magkaibigan po kami. Di wawag-wagin ko na rin yung mga dapat na wag-wagin. So, ang masasabi ko naman po, alam po ninyo kung bakit kami naging best friend po ni kapatid na Marie. Nung una po akong nagpunta rito ay wala po akong kakilala. Although mag-iisang pasyente po ako at si kapatid na Marie po ang nag-alaga sa akin. Siya po yung naghaplos, siya po yung nagsabi na ito iinumin. Aside from kapatid na Annalyn, sabi po niya na ganito and then kinontinue po niya. Hanggang po sa naging alagad ako, siya po nagsasabi na ang uniform natin bukas, ganito, ang gagawin mo, ganito. So kung baga sa ano, siya yung naging angel ko sa panahon na ako ay naging alagad. And marami pong bagay na kami ay nagkasundo sa mga gawain dito, sa pananampalataya, sa paniniwala. At kaya po kami, otherwise hindi po kami magkakasundo kung wala po yung common knowledge sa mga bagay-bagay. Kaya lang po, ako mas matanda sa kanya at siya ay mas bata sa akin. Pero kung sa pag-iisip po, mas matanda po siya. Sapagkat pinagagalitan po niya ako dahil sabi niya, kapatid, parang hindi ka alagad, parang kung bawal, bawal. Sinabi ng Espiritu na wag mong gagawin kung ano ang bawal, kaya nagkakasakit ka. Kaya yun po ang nangyayari. Kaya hindi naman po ako sumasagot, hindi naman po ako gumagawa ng kundi amen na lang ako ng amen sa kanya. At marami po kaming pinagsamahan. Marami po kaming, kung nalulungkot siya, nalulungkot din ako. Kung masaya siya, masaya din ako. Vice versa. Kung ako naman ang may malungkot, nalulungkot din siya. So we talk everything, kung ano po ang solusyon sa aming mga pagsubok. At nandoon naman, kung minsan, maganda naman po ang nagiging outcome sa mga solusyon na naiisip namin. Kahit po anong klase na mga
pagsubok, maaring sa pamilya, maaring sa... Minsan po, hindi, it's not a perfect relationship naman sa amin dalawa. Kasi sometimes po, hindi rin kami nagkakaunawaan ng lagi-lagi. But then, madalas po ako ang tumataas yung boses and siya naman umiiyak na lang. Yun po ay lumalabas ang pagkabata niya sa akin. Hindi po ba, kapatid? Pero ang pandama po, kahit hindi po siya nagsasalita, alam ko po kung ano ang nandyan sa kanyang kalooban. Hindi ko gaya po sa akin, maboka po ako. Talagang sinasabi ko. Pero sa kanya tahimik lang po, iniiyak na lang po niya kung ano yung nasa. Tapos bakit ka umiiyak? Hindi po siya magsasalita hanggang sa bandang huli po, sasabihin din niya. Pero matagal na, tapos na. Alam mo ba, kasi uulitin ko, yung tanong, bakit umiiyak ka noong nakaraan araw? Saka pa lang po niya sasabihin kung lumipas na. Ganun po ang kanyang ang relasyon naming dalawa. Kaya po kami nagtatagal. Hindi po kami yung nagkakasalubong sa dahil siya masyado siyang papagbigay sa akin at maalaga. Kung minsan mayroon lang akong sasabihin, alam na niya kung anong gagawin niya. O sige, bayaan mo, pagpunta mo doon maglagan, uminom ka ng dahon-dahon. Ganon siya kaagad. So, kaya dapat po lahat tayo magkaroon ng kaibigan na kagaya niya. Na hindi lang kaibigan, kundi isang kapatid, higit pa sa kapatid. Kundi minsan po, sabi nga niya sa akin minsan kaya nagkaroon po siya nung dumating po si Wesley sa buhay niya. Kung gagawa, hindi, it is a lesson for everybody. Nung sabi po niya na ganito pala kakadakila at ang Panginoon. Kung ikaw ay magbibigay ng pagmamahal na walang kapalit sa isang hindi mo kaano-ano, bibigyan ka rin ng Ama ng magmamahal sa iyo na walang kapalit. Unconditional love. Amen po ba yun? Kaya po maghanap na po kayo ng kagaya sa Kanya para lahat tayo may mga ipagmamalaking kaibigan. So ngayon po ng kanyang, ilang taon ka na kapatid? Isang 47th birthday po niya, 7, nandun na po yung itong anghel. Kaya po marami siyang mga anghel ngayon, masaya na siya ngayon, and masaya rin ako. And I hope that tuloy-tuloy na ang kanyang kasayahan. At saka kapatid, wala na po sana yung mga dark moments ng buhay natin, dalawa. And I hope that Wesley, you have to, whatever you promise, you have to make it true. And then you have so many enemies, you have no witness. And then at ang kaya lang po nung mga nakaraan na po ay kaso medyo nalungkot din ako. Iniyakan ko po nung sinabi niya may boyfriend na siya. Totoo po yun, umiyak po ako. Sabi ko, paano ako? Paano na kung kukunin ka na? Paano ng dambana? Nagiging totoo akong tao. Dahil tinanong ko sa hindi naman ako mawawala sabi niya. Nandito pa rin ako. Siyempre sabi mo yan pero totoo po yun. Pero ngayon hindi na po ako umiyak kasi totoo naman pala siya. Kaya I hope na one day soon you'll be happy. And I will also find my happiness. Hindi totoo. So, ang susunod po natin na happy birthday naman. And I wish my cake. Alam niyo po sa internet po, lagi ko siyang pinapadalhan ng birthday pictures na cake. Ngayon, sabi ko po, it's a surprise na nagpagawa po ako kay kapatid na Rowena ng birthday to make it real. Kasi puro na lang daw picture, wala bang totoo.
Hello. Unang-una, papuri sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Hawak muna kapatid. Sasamantalahin ko na po ang araw na ito. Nagpupuri ako sa dakilang Ama sapagkat tunay nga na buhay siya, sapagkat kung hindi dahil sa kalooban niya, wala ako ngayon sa dakong ito. Salamat po sa banal na Espiritu, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung saan nabaybay ko o natagpuan ko ang tamang landasin upang makilala ko ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kung gaano nga kadakila ang ating Panginoon. Pinagpapasalamat ko sa mahal na Apo Kunching ang pagtanggap niya bilang daluyan ng banal na Espiritu upang ibigay sa ating ang marapat sa bawat isa sa ating mga kapatid. At dahil doon, tuwiran akong nagagalak, nakamtan ko ang kapayapaan, kagalakan, kapanatagan sa aking buhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na ang sabi nga, hindi importante ang salapi, ang importante ang makilala mo ang Diyos at makatalima ka sa kalooban niya. Amen po ba? Salamat po sa Kanya. Ganon din po nagpapasalamat ako sa aking mga magulang. Bagamat wala na po sila dito, sila ay nasa kabilang buhay na. Subalit dahil sa aming kahirapan, nagpapasalamat ako sa Ama sapagkat pinalaki niya kami bilang isang mabuting tao. Iyon ang hindi ko makakalimutan sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid sa laman, kapatid na Per, kapatid na Marisa at sa iba pa. Maraming salamat sa kanila sapagkat sa tuwina ay nariyan sila para sa akin. Sa aking mga kapatid, sa aking mga kapatid na alagad, maraming salamat po sapagkat sa tuwina pinaghuhugutan ko kayo ng kalakasan. Ano man ang dumarating sa aking pagsubok, ito ay aking napagtatagumpayan. Tahimik lang akong tao, subalit sa puso ko, dinadama ko ang bawat isa sa inyo at doon humuhugot ako ng kalakasan upang ano man ang dumarating sa aking pagdalisay ay patuloy at patuloy ang makatindig. Sa aking BFF, si kapatid na Josie, maraming salamat sa kanya sapagkat sabi nga, madali tayong makahanap ng kaibigan kahit saan makakakita tayo ng kaibigan. Subalit ang tunay na kaibigan, mahirap hanapin. Amen po. At pag nakatagpo na po kayo ng tunay na kaibigan, mahalin nyo na po siya. At magmahalan kayo sapagkat sabi nga ng Panginoon, maraming tao, maraming kaibigan. Subalit ang tunay na kaibigan na hindi ka iwanan, ano man ang mangyari sa iyo, yun po ay nag-iisa lang. Kaya po mahalin nyo kung mayroon kayong mga kaibigan na best friend na tapat sa inyo. Sa akin pong anak, maraming salamat sa kanya. Nung napunta kami dito is 6 years old siya. Subalit ngayon, malaki na siya, naaawitan na niya ako. Ang sabi nga niya sa akin, Mama, sabi niya sa akin, hindi ako mag-aasawa. Gusto ko lagi kitang kasama. Sabi ko, hindi pwede yon sapagkat lalaki ka, darating ang takda, kailangan mo rin mag-asawa. Subalit, wala man ako maipapamana sa iyo. Subalit, ang makilala mo ang Diyos at madala kita sa dambanang ito, higit pa sa kayamanan ng maipapamana ko sa iyo. At sana, sabi ko, patuloy ka, mawala man ako sa mundong ito, ang ipinamana ko sa iyo na makilala mo ang Diyos, yun ang damhin mo sa habang buhay. And also, this is the moment of truth. Birthday ko naman, ipabayaan nyo na. Hi, honey. Hi, honey. Thank you very much that you came to my life. And also, thank you for loving, caring, understanding in any corner of my life. And also, your unconditional love. Thank you so much. And also, always you told me that first, you serve God. Second, take care of yourself. And third, love James and love me. It's meant a lot of me. Thank you very much sapagkat, thank you very much because you always there for me and thank you very much and I love you so much and the only words you asked me in English, you told me that what is the in Tagalog that I love you so much and then I tell you that mahal na mahal kita. It's always using you when you start to conversation, you're starting to say mahal na mahal kita and the last part is also you telling me mahal na mahal kita. It's meant a lot to me. Thank you very much. In my spirit life, that
that Apo Kunching is the best thing that ever happened to me in my spiritual. But in my being a physical, being a person, you are the best thing that ever happened to me. Thank you very much. I hope you stay like that. And I know as soon as possible we can see each other and okay. Palawak naman po para lumakas loob ko. And thank you so much. You know that. You know a lot of me and thank you. You're always there. Even though you have an emergency today, but you cancel everything just to see me and just to greet me. Thank you very much, honey, and I love you. Thank you very much. And ito po yung kanyang cake. Naubos na po yung kandila, kaya hindi na po siya mag-blow. So, ito po, meron din po akong ibibigay sa kanya yung kanyang favorite na perfume. It's Eternity. So, ang aming pong samahan ay Eternity. Kaya yun po ang wala pong nakakaalam siguro na paborito niya yung perfume na Eternity. So, ito po ay ibibigay ko po. At saka ang cake, I make it real already. So, happy birthday po. Susunod po na mag-greet ay ang kanyang kapatid na si kapatid na Pearl. Magandang umaga po sa inyong lahat at papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. At muli, tinipon tayo sa umagang ito. At pinupuri ko, Ama, pinasasalamatan sa muling pagdiriwang ng birthday ng aking kapatid. Kapatid, happy birthday. Wish ko lang siyempre, more blessing, good health, at manatili ka sa espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Kunching ay higit kang lalong magtibay, magalak, at maging mapayapa. Sa buhay naman bilang nagmamahal, wala akong wish kundi maging success din. For you, Mr. Wisely, thank you very much for giving her a very, very, very special day for her. Thank you so much. Sa mga nandirito ngayon na bumati ay wala akong hinahangad na kundi magpatuloy tayong lahat sa pananampalataya sa Ama. At kay Nanay po, Nanay, happy birthday po. Happy birthday po sa inyo at wish ko haba ang panigadang buhay nyo. Maging malusog pa po kayo at bigyan pa kayo ng higit na kalakasan upang masaksihan nyo pa ang buhay pananampalataya dito sa dambanang ito para sa inyong mga anak at sa amin ding lahat. At patuloy nyo po kaming ipanalangin. Magdalanginan po tayo, sabi nga ni kapatid na Liway. Kapatid, muli, happy birthday.
At parati ka maging masaya, payapa, sapagkat ibinigay na naman sa iyo ng Ama ang lahat. Happy birthday. Thank you po, kapatid na Pearl. Siya po yun, that's the sister of kapatid na Marie. And ang mayroon po tayong pakakantahin sa araw na ito, maghahandog po siya ng kanta, ay manggagaling po kay kapatid na Sheila. Magandang umaga po. Happy birthday po, tita. Happy birthday po, Nay. Ito po, ni-request po sa akin ni tita to, sabi ni mama. So, para po sa inyo to. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace the fears relieved. How precious then that grace appeared, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, we have already gone. This grace has brought us, saved us far, and grace will lead us home. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Sige po. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my life burden be, and I am still waiting in the silence until you come and still you are with me. You raise me up so I can stand
raise me up to more than I can be. Thank you po. Happy birthday po, tita. Thank you. Maraming salamat sa iyo, and it is really an amazing graces that you have been receiving this year, and I hope that you will still receiving all those amazing graces from the Lord, and I hope that one day soon all that graces that will come together, and that is forever and ever. Ang susunod po natin magbabahagi, the last and ay ating Mother of the House, ang susunod na magbabahagi. Salamat po, Ama. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating dakilang Ama sa pagkakataong ito na muling ibinigay ang panibagong araw, panibagong buhay sa may kaarawan ang ating kapatid na Marie at si nanay ni kapatid na Myrna. Alam niyo po, ito lang po yung masasambit ko para kay kapatid na Marie. Halika dito. Si kapatid na Marie po ay halos magkasunod lang po kami na simula nang ako po ay napunta sa kanila, hindi na po nila ako tinuring na iba. Nasabi ko nga, 1 taon lang ang aming pagitan. Kaya nung panahon po na nabubuhay pa po si Tatang, na kami magkakasama, ako po yung, pag tinatanong po siya, nasaan yung kapatid mo, ako yung lumaki ako ng Maynila. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bago ang lahat, nais ko pong thank you very much, Honey Groups, ni kapatid na Marie, for loving her. We will very much appreciated what you have done to my sister, your support, your love, especially your care for both of them, sa her son, and especially to my sister Marie. Thank you very much, Honey Bunch. Alam niyo po, wala pa akong masasabi, si kapatid na Marie po, sa bawat paglalakbay po namin, pagkasama po namin siya sa sasakyan, siya po yung, alam po niyang mataray ako bilang pagkatao, ano po, si kapatid na Pearl. Kapag may nasasalubong po kami na hindi angkop doon sa daan, na hindi tama ang daan, siya po yung bumababa. Ayaw na po niya magsalita po kami sapagkat ayaw po niya magkasala. Siya po yung bumababa, siya po yung taga-curfew ng aming dadaanan, taga-ganyan po yan. Ako eka ang bababa, ako eka ang bababa. At sa kalooban ng ating Ama, sa aming paglilingkod naman po, siya po yung nauna na naging alagad sa aming tatlo. Ako, si kapatid na Pearl, at si kapatid na Marie. Siya po yung nauna. Na sa dakong ito, sa pamagitan ating mahal na Apo Kunching, kaming lahat po ay maraming pinagdaanan. Simula nang namatay po si Inang, una-una, na yun po ang kamatayan ng aming Inang, ay parang hambing po sa kamatayan ng lolo ni Berhel, na bigla rin po, pagtalikod po namin, ayun na, masakit, subalit roon po yung marami pong iniwan na magagandang pamamaraan ng kung paano kaming magkakasundo na magkakapatid. At si Tatang po, yung aming Tatang na kailan lang din po ay namatay, nung April lang po. Kaya kami po bilang magkakapatid sa espiritu at syempre po, sa laman na rin, na itinuring po nila akong tunay na kapatid. Alam niyo po, kaming tatlo po, kami po yung mga troubleshooter sa aming pamilya, na hindi naman po kami nag-aaway-away. Yung kaukulan na may mga problema, na karampot na problema na kailangan ipagkasundo, nag-uusap-usap po kami bago kami po tumungo sa isang, halimbawa session, isiset po namin, ganun po. Kaya kapatid na Marie, bilang isang lingkod, nakita ko po kung paano po siya nagsumakit na maglingkod sa ating Panginoon. At bilang isang kapatid, nakita ko rin po na hindi po siya madaing. Ikaw mismo ang huhula sa kanya kung ano yung nararamdaman niya. Hindi po siya magsasabi sa iyong pahingi nito, pahingi. Hindi po siya ganun. Sa tingin, pag titingnan mo lang siya, matatarok mo na sa mata niya kung may problema siya, kung may dinadala siya, at hindi siya nagsasalita. Hanggat maaari, kahit mayroon siyang kinikimkim sa puso niya,
Kung masasaktan ka, hindi niya yun sasabihin, kundi siya nang bahala sa sarili niya kung paano niya yun mapagtatagumpayan. At nalalaman na lang namin, may sakit siya, hindi siya nagsasabi. Ganun po siya. Yan po yung pagkakilala ko po sa kanya. At higit sa lahat, sa bawat pinagdaanan po namin, alam niya yon kung paano kami nakibaka sa aming buhay, pananampalataya, at the same time po bilang katauhan. Sa pagtira ko po sa kanila, dahil noon po nasa Iloilo pa po siya nakastay noon, pagdating dyan, alam po niya, kapag may nalaman na po siyang medyo may konting api-api sa akin, ano po yan, hahanapin na po niya yon kung saan nagmula at iimbestigahan po niya. Ganyan po siya mag-ano sa akin, mag-care sa akin nung ako'y nasa kanila. At nung sila naman po ay nasa Saipan, ni kapatid na Pearl, na iniwan po ako sa kanila, lagi din po silang nakaagapay sa mga problema, lahat po. Kaya ko po ito nasambit sa inyo, siguro po ibinigay yung pagkakataon ng ating Panginoon na ako nga po ay napadpad sa kanilang pamilya at hindi ko po yun ikinahihiya. Kaya kung halimbawa man po, dumating man sa punto nyo na kailangan nyo maghanap ng magmamahal sa inyo, ibibigay din po ng Panginoon yung tamang tao na magiging angkop sa inyong panlasa, sa inyong puso, upang maipadama ng Diyos na iwanan ka man ng lahat. Kung may tao naman ibibigay sa iyo magmamahal, parang wala rin nawala sa iyo. Amen po ba yon? Kaya yun po ang aking naging karanasan. Halos 24 years na po ako sa kanila. Bilang kami po ay magkakapatid, na sabi ko nga, pag tinatanong po si Tatang noon, Oscar, ilan ba kapatid mo? Aw, anak mo? Eh, siyam lang eka. Isang po tata, isang muna ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya kami pong magkakapatid. Sa ngayon po, ulila man po, kami po ay sa maliit at malaking problema, sama-sama po kami. Kung hindi man kaya ng isa na isolve, may isa na magsosolve. Kaya salamat sa Ama at higit lalo, may isang katangian si kapatid na Marie. Kahit anak niya hindi makakasupil. Ayaw niya ng magulo ang bahay, ayaw niya ng marumi ang bahay, ayaw po niya. At isa pa, hanga rin ako sa kanya para sila ni Mami Beth. Hindi sila nagpapapintura sa iba, sila nagpipintura. Boy po ba ang Diyos? Alam niyo po, yan po, isang katangian niya, ayaw niya pong, pag gusto niyo isang bagay, ayaw po niya mamirwisyo ng iba. Gagawin niya po yun, kahit mahirapan siya, kahit ano pa, hindi niya magsasabi siya, tulungan mo ako, hindi. Ikaw ang magkukusa sa kanya kung gusto mo siyang tulungan, pero hindi siya magsasabing tulungan mo ako. Yan po siya, at makita mo na lang, maraming bago sa tahanan niya. Kaya kapatid na Marie, at sa iyong love, salamat po, ito yung pinakamasayang birthday na itinakda ng ating Diyos para sa buhay niya. Nasabi nga, tama yung sabi ni kapatid na Josie, kung ikaw ay gumawa ng mabuti sa kapwa mo, hindi man maibalik sa'yo, may kapwa mo na ibibigay din ng Ama upang ibigay kung ano yung inalay mo sa kapwa mo. At yun po yung naganap kay kapatid na Marie, nasa haba na rin po ng panahon, yung kanyang damdamin ay hindi namin maibigay magkapatid. Subalit binigyan po siya ng isang very nice, very kind, very thoughtful na honey buns. Si Honey na sabi nga sa kalooban ng Diyos, kung ipagkakaloob, hindi naman po ipagkakait ng Diyos ang para sa Kanya. Kaya kapatid na Marie, maraming salamat at syempre higit sa lahat, sabi niya po kanina, sa spiritual feeling niya, ang number 1 niya ay si Apo. Sa physical feeling niya, ang number 1 niya ay si Honey Bunch. Sabi ko, 50-50 yun na. Sabi ko ganun. Alam niyo po, parehas po yun. Siyempre, mas higit si God na mahal niya. Kaya kung ano man po ang bawat kaganapan, tayong lahat po, sa nakikita niyo po sa dakong ito, binigyan man po, sambitin ng iba na espesyal, kaparaanan po ng Ama at may special din po na ihahasik sa inyo. May pagkain po prepare si kapatid na Marie na sabi nga niyang mahal na Apo, pakainin mo ang aking mga tupa. At yun ay galing din po kay Honey Bunch na siya po ang nagbigay ng kaparaanan para po wala man ang mahal na Apo, tayong lahat ay mabusog sa kalooban ng ating Panginoon. At ito po, huli sasambitin ko lang po sa inyo, kagaya po ng bahagi po kanina ni kapatid na Liway, maging bukas po ang ating isip at puso sa kalooban ng ating Ama na sabi nga sa bawat araw na nagaganap, matupad ang sinabi ng Ama, matupad sa ating lahat ang nasa niya, sapagkat mula sa simula bilang kami mga alagad
at hanggang sa mga oras na ito kung paanong ibinibigay ng amang kagalakan sa aming mga buhay. Walang pagkabula ang bawat salita sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng tuwiran ng ating Panginoon, na tayong lahat na magtitiwala sa ating Diyos, ang ibinigay ng ating Panginoon ay kapayapaan, kapanatagan, at hindi niya tinitingnan kung anong meron ka, kundi sa tuwina ang pinagmamasdan ng Diyos ang laman ng puso mo, ang magagawa mo para sa Kanya. At sa pagkakataong ito, sabi ko nga po sa inyo, hindi natin maaaring tanggihan ng Diyos kung ano yung nasa niya para sa inyo, kagaya ng sa tuwing na tinuturo ni Mami Beth, ang ibig sabihin ng love sa Kanya ay oras. Bigyan po natin ng oras ang ating Panginoon. Sa tuwi na po, wag po natin gawing sigit lang. Iparte na po natin ng oras. Yun po ang iiwanan ko po sa inyo sa karawang ito ni Kapatid na Marie. Bigyan po natin ng oras ang Diyos na maluwag sa ating kalooban, upang kapag kayo naman po ang humiling sa ating Diyos ng oras, ay ibigay din sa inyo ng maluwag. Sapagkat kung tayo mga tao, gagawin lang po natin part-time si God, sa oras, isisingit natin 5 minuto, 10 minuto, hindi nyo po malalasahan ang hain ng Diyos. Kundi, ibigay nyo po kahit kalahating araw, kagaya ng ginagawa nating ito. Alam ko po, wala man ang ating mahal na Apo Kunching, subalit ang pagdulog ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang katauhan, sa tuwi-tuwina ay inhandog na sa ating lahat. Kaya magalak po kayo at nagalak din na ating mahal na Apo Kunching na andito kayong lahat, tayong lahat. Nasabi ko nga, wala man ang ating mahal na Apo Kunching bilang katauhan, subalit ang ating Panginoon ay nakamasid sa ating bilang espiritu, na sa bawat araw ay chinecheck po ang kanyang mga anak na tumutungo sa dakong ito. Bakit po chinecheck? Hindi para pagalitan, kundi para makita ng Ama, mabilang niya ang hain niya kung kakasya sa ating lahat. Sapagkat kung hindi po kayo mapapabilang, sayang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa pagkakataong ito, mga kapatid, gaya ng ating mahal na ina, walang pagtatanong ng inatas ng Ama sa pamamagitan ng anghel na siya magdadalang tao. Tayo po, sa pagkakataong ito, wala man ang ating mahal na Apo Kunching, subalit kagalakan po sa aming mga puso bilang alagad at kaps, na kayong lahat ay present habang wala po ang ating mahal na Apo, upang malayo man ating mahal na Apo sa kanyang misyon, ay magalak din po siya, sapagat ipababatid po yun ng banal na Espiritu, na sa kabilang dako, inapuhap niya ang iilan at tayo dito na marami. Naroon po yung kaukulang kagumpay ng ating mahal na Apo, sapagkat tayong iniwanan ay naging responsible sa pag-iwan niya sa atin, sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, na sa bawat araw, ipalagay natin po 1 linggo. 1 linggo din po natin ipakita sa ating Diyos. Hindi lang 1 linggo, kundi sa susunod pang mga araw, para makita at masilayan tayong ang hinasik ng ating mahal na Apo Kunching sa ating lahat ay hindi na sayang. Kundi lahat ng inhasik niya po, hindi man nakita ang kanyang katauhan, subalit ang ating Panginoon sa tuwing naghihintay, tayong lahat ay makadadama na kailanman hindi binigyan ng patlang ng ating Panginoon na siya makipagbahagi sa atin. Amen po ba yun? Nawa po, sa bawat araw, ang handa po ni Kapatid na Marie sa inyo ay amazing. Sabi nga, nabigay ng ating Panginoon na habang niluluto po namin kanina, ilang planggana po yun, 5 planggana, palad ng Ama. At sa pamamagitan po ng pasta, na sangkap yun ng harina, at para mabuo siya, parang tayo rin po yun bilang tao, na isang sangkap para mabuo sa pamamagitan ng Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, at ang manok na fried chicken po yun. Para malasahan nyo, yun po ay kumpletos ricados na, parang Jollibee. Na sabi nga, yung nakababad na yun, mga sangkap, ay nanuot sa laman, at nang malasahan ng tumikim ay masarap. Ganon din po tayo sa dakong ito, na sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, tayo po ibinababad ng Ama sa mga sangkap ng kanyang salita. Amen? Sa mga sangkap na ito, na kung ating susuriin, ay makapagpupuno sa lahat ng kulang ng tao na hindi kaya ibigay sa iyo. Ang mga sangkap na salita na ibinigay ng ating mahal na Apo Kunching, inaaral sa bawat araw, ay makapagdudulot ng lasa, makapagdadagdag ng panlasa, at mawawala yung lansa bilang tao natin. Amen po ba yun? Kaya kapag inilagay na po tayo ng ating Ama sa isang talyase na tayo ipiprito niya, syempre po, harina pa rin po ang makapag-uulbok nung balat na yon para maging malutong. Anong naisituran? Para pag tinikman taman tayo ng Ama, masarap tayo, sapagkat ang sangkap niya ang ating tinanggap. Muli, magandang umaga sa inyong lahat, at nawa po
Ang may mga kaarawan, nanay, huwag niyo pong alalahanin, hangin lang yun. May po ba yun? At kapatid na Marie, salamat. Magtibay ka, magala ka sa tuwina, at stay sweet and cool. Muli, magandang umaga. Thank you po, Mother of the House, at sa iyong pagbabahagi. At ang tatawagin ko po ang maghahandog ng awit, ang Divine Mercy Choir. Si kapatid na Pilar, sa kapatid na Nene. Habang umaawit po sila, magbibigay po tayo ng handog ng kapatid niya Marie bilang kanyang birthday, dahil alam po namin ay medyo late na po, yung iba hindi pa po nagtatanghalian. So ibibigay po namin sa kanya habang sila po ay umaawit. Happy birthday, kapatid na Marie. Masaya kami para sa iyo. Nawa, patuloy na madama ang Ama sa ating buhay, para noon ang galak ay laging manahan sa ating puso. At kay Nay, happy birthday po. Love you. Happy birthday po. Para kay Tita po Marie. sa inyong lahat, tamang-tama po ang aming awitin. Sapagkat Pasko, tayo'y magbigayan, tayo'y magmahalan. Kaya't maligayang Pasko po. Happy sa birthday, ating Tita lahat. Marie. Nawa, kung anong plan ng Ama para sa iyo, yun ang makamtan mo sa iyong buhay. At happy birthday din po. Nanay, happy birthday po. Sana'y laking mayroong pag-ibig sa apat na sulok ng daigdig. Pagkakaisa ang mahalaga, nung pag-asa ay lagi nadarama. Huwag ipagkain ang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, pag-ibig ay papagariin natin totoo. Ang Pasko ay ating ipagdiwang at limutin ang pagdaramdam. Ating ihandog ng buong lugod ang pag-ibig na sa puso ay taos. Huwag ipagkait ang pangunawa, puso ay buksan sa ating kapwa. Ang nalulungkot ay bigyang pansin, ang Pasko ay sama-samang salubungin. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papagariin natin totoo. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan
Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papaghariin natin. Totoo. Di ba't ang Pasko ay para sa lahat, magmahalan, magbigayan upang maging ganap. Di ba't ang Pasko ay para sa mundo, pag-ibig ay papaghariin natin. Totoo. Salamat po. Merry Christmas po sa lahat. Christmas po sa lahat. Happy birthday. Happy birthday po. Maraming salamat po muli at tapos. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng narito, mga kapatid kong mga pasyente, tagasunod, alagad, CAPS. Salamat po sa ating lahat at bagamat wala ang ating Apo Kunching, subalit na napili kayo sa oras na ito at naki-celebrate kayo sa aking kaarawan. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Nawa po, patuloy at patuloy tayong makibaka sa ating buhay. Ano man ang ating pinagdadaanan sa mga sandaling ito, huwag tayong malumbay, huwag tayong malungkot sapagkat meron tayong Diyos na buhay na sa atin ay magtatawid sa ilalim ng ating buhay. Kaya ang ating laging pag-asa, ano man ang dumarating sa kabila ng mga pagdalisay, asahan nyo, huwag kayong matakot sapagkat batid natin na mayroong Diyos na sasaklolo sa atin. Sapagkat iyon ang pinapanandigan ko, iyon ang aking sandata sa aking buhay, kaya patuloy at patuloy ako nakikibaka, nakikilaban hanggang napagtatagumpayan ko ang lahat ng pagdalisay sapagkat ang Diyos ay nariyan para sa akin, higit sa lahat ang ating Apo Kunching na patuloy at patuloy na gumagabay sa atin upang mabatid natin at malaman natin at magbigay ng kagalakan at katatagan sa atin na makibaka tayo sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay buhay na naririto sa banal na dambana sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa lahat po, to all my friends who are watching now, to me, to all my friends in Nepal, Bangladesh, India, Turkey, Nepal, Dubai, Singapore, Malaysia, Beirut, Portugal, Germany, America, Canada. Thank you very much for giving time to watch my birthday. Thank you very much and God bless you all. Thank you. Maraming pong salamat sa inyo. Maraming salamat po at sa inyong lahat. At we miss you, Apo, next year. And nandito po lahat kami. And I hope that we have our closing prayer na po tayo. Inaanyayahan ko po lahat na magsiluhod. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka po ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Tayo pong lahat, simpikado konsibida, simpikado konsibida, simpikado konsibida. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos,
banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng awa, O Diyos, Ama naming dakila at makapangyarihan, ang mga papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa iyo sa dakila mong pangalan, sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, sa liwanag ng Espiritu Santo. Marami pong salamat, Ama, sa araw na ito, na muli ipinagkaloob mo sa amin na kami ay makadako sa iyong banal na dambana, at doon ay mapagsalo-saluhan namin ang iyong Espiritu na aming nadarama sa aming buhay. Bagamat wala man ang taong kinalugdan mo, subalit ang presensya ng iyong Espiritu ay nadarama namin sa bawat sandali. Maraming salamat po, Ama, sa gabay at patnubay mo sa bawat isa sa amin. Hindi man namin nasilayan ang aming mahal na Apo Kunching, subalit batid namin ito na kami ay idinudulog sa bawat sandali. Kaya anuman ang aming mga kahilingan, anuman ang aming mga karaingan, ay iyong nababatid. Ama, maraming pong salamat muli sa araw na ito, at binigyan mo na naman ako ng dagdag gulang, subalit ang katatagan at kapapayapaan, kakontentuhan sa buhay, at higit lalo sa lahat, Ama, ang nakilala kita sa dakong ito. Ito ang pinakamalaking biyaya na natanggap ko sa aking buhay. Maraming pong salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Nawa po, ang hiling ko sa aking kaarawan, patuloy mo kaming gabayan sa pamamagitan ng taong iyong kinalugdan, na mabatid namin sa tuwina ang mali at tama, upang sa aming paglalakbay sa aming buhay, sa tuwina ay nasa tama kaming landas, na sa tuwina ikaw ang aming hinahanap ng aming puso, sapagkat wala na nga po kaming hahanapin kung ikaw ang aming kapiling sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming pong salamat, Ama. Ang lahat ng papuri, pasasalamat at parangal ay binabalik ko sa kataas-taasan mong pangalan, sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesukristo, sa liwanag at tanglaw ng banal na Espiritu, at sa pangalan ng aming Apo Kunching na iyong kinalugdan. Amen. Sa pangalan ng kataas-taasan, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.